Amen. Hallelujah. Amen. Sino po sa atin ang pinagpala ng Panginoon? Amen! Na-experience po natin yung pag-worship na kasama siya kanina. Amen! Yung parang gusto mo umawit na lang ng umawit. Amen! Kaso maubos natin maghapon. Baka batayan tayo na sa tabi. Praise God po. Kasi meron po tayong pagkakataon na lumapit sa Kanya. Hindi po lahat binibigyan ng chance na mag-worship sa Panginoon. Hindi po lahat binigyan ng pagkakataon na siya'y awitan, pasalamatan. Hindi man po magaling ang ating mga boses, hindi man po magaling ang ating talento sa pagtugtog. Tinanggap ito ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Amen! Amen. Sa araw pong ito, bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan, meron po ako dito konting sharing lang. Ang sabi po kasi, ang mga grace believers daw ay tumatayo sa grace. Hindi na daw po tumatayo sa pagsunod. Ginagamit daw po itong excuse ng mga grace believers upang magkasala, which is entirely not correct. Hindi po. Ang sabi po sa law, sa Ten Commandments, sa Exodus 20, verse 13, ang sabi po sa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. You shall not murder. Huwag ka raw papatay. Sino po sa atin ang pumatay na? Kahit ano? Kahit langaw? Yung kinain natin ang baboy, di ba? Kinatay yun? Joke lang. You shall not murder. Ngayon po, kung isipin po natin, kahit isa po siguro sa atin wala pang pinatay na kapwa-tao. Tama po ba? Tama. Kung isipin po natin, hindi mahirap gawin yun. Unless na lang kung talagang nandun tayo sa sitwasyon, hindi natin masabi na buhay na natin ang kapalit. Tama? Minsan, ang tawag ng self-defense daw. Tama? Yan. Pero ang sabi ko sa batas, huwag daw tayong papatay. You shall not murder. And sinasabi po, ang mga grace believers daw, ginagamit na excuse ang grace. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesus, by the way, Jesus Christ is the grace of God. At ang sabi po niya, sa Matthew 5:21, you have heard that it was said to an older generation. Sinabi daw po sa mga unang henerasyon ng mga Jew, do not murder. And whoever murders will be subjected to judgment. Meron daw kapalit na kaparusahan ang pagpatay. Pero sabi ng Lord, hindi sapat yun. But I say to you that anyone who is angry with a brother will be subjected to judgment. Magalit ka pa lang sa kapatid mo para ka na rin pumatay. Ang grace po ng Lord, hindi siya excuse para magkasala. But it enables us, ito nagbibigay sa atin ng kakayanan na talikuran ang kasalanan. Ang grasya ng Panginoon ang kumikilos sa atin, hindi tayo ang kumikilos para sa grasya ng Panginoon. Whoever insults a brother will be brought before the council, and whoever says fool will be sent to fiery hell. Grabe. Sabihan mo lang yung kapatid mo na fool. Sabihan mo lang siya na sorry for the word, di ba? Madalas natin naririnig sa Pinas yun. Tanga, mga ganyang salita, di ba? Mga putot kusinta. Di ba? Dito sabi pa na whoever says fool, parang sinabi, baliw ka, di ba? Fool. Mas grabe pa yung pagsasabi ng T-word at P-word, di ba? Ang sabi dito, will be sent to fiery hell. Ibig po sabihin, kapag ganun na lang kagrabe yung hate mo sa puso at naibubulalas mo na ito sa kapatid mo, hindi rin po ito katanggap-tanggap sa langit. Buti na lamang po ang kabutihan natin, ang katuwiran natin ay hindi naaayon sa ating kakayanan. Dahil kung nakadepende ito sa ating kakayanan, lahat tayo talaga straight to hell. Imposibleng wala sa atin, imposibleng meron sa atin na hindi nakapagmura once sa buhay niya. Di ba? Nung mga unbeliever pa tayo,
putot kutsinta din yung normal na kwentuhan natin. Ganyan, ganito yan kwentuhan pa lang yun. Di ba? Sabi po sa 14, no, Exodus 20, you shall not commit adultery. Huwag kang, ano tawag doon? Mga ano niya. Sa batas po, sapat na yun. Yung asawa mo, basta hindi mo pinagtaksilan, sa batas, sapat na yun. Pero sa Panginoong Jesus, ang sabi niya, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Katulad kung paanong minahal ng Panginoong Jesus ang iglesia, ganoon din natin mamahalin ang ating asawa. Nakaka-bless yung sharing ni Ate Ma'am Minora kanina. 17 years. Isang beses lang na naalala nag-away sila, siya pa yung galit. Nakaka-bless yun kasi si Kuya, Catholic po siya, di ba? Yung ano niya. Kumbaga, believer din siya. Tama. Naniniwala din siya sa God. Kaya nga sabi niya kami sama ni Hongo Des. Hindi ko po kasi masyado kami sa ni Hongo. But sabi ng Lord dito, di ba? Love your wives as Christ loved the church. That's an example kung paano inibig ni Kuya si Mami. Ganon din po tayo, sana. By the grace of God, ganon din po tayo sana araw-araw. Amen. Amen? Lakas ng amen ni Ay. Siyempre. That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy without blemish. Tayo daw po maghaharap sa asawa natin sa Panginoon, at kung inalagaan natin siya, she will be without blemish. Siyempre, pag inaway mo yun, magagalit din sa iyo, awayin ka rin, hindi siya rin nagkasala na. Amen? May kasunod yan, submit to your husband, pero hindi natin yung topic. Alam na po natin lahat ng Kristiyano yun. Amen. Na tayo po magpapasailalim din sa ating asawa, katulad ng pagpapasailalim natin sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya po, law versus grace, hindi na po usapan yan. Kitang-kita po, hindi po hinahayaan ng Panginoong Jesus na magkasala tayo. Ang iba lang po doon is tinatransform na tayo from inside out upang tayo mismo hindi na natin gustong magkasala. Amen? Amen. Ito po ay sharing lang, hindi po itong topic ko kanina. Pero gusto ko lang din po i-share kasi baka makarinig din tayo ng challenge galing sa mga other believers or mixture believers. Hindi hinahayaan ng grace ang kasalanan. Pero siya ang nag-empower sa atin na tumalikod sa kasalanan. Amen? Amen. Ngayon po ang ating topic, hearing the voice of God. Sino po sa atin ang may gustong pag nagtanong, Lord, bibigyan mo ba ako ng 1 milyon o hindi? Sasagot siya ng no or yes. Amen? Gusto po ba natin pag nagtanong tayo sa Panginoon, sinasagot niya tayo? Amen. Amen, di ba? Ngayon po ang ating topic is hearing the voice of God. Paano po natin malalaman ang ating naririnig ay voice of God? What if yung BFF pala natin yun, si S. Di ba? Now, atin pong pag-aralan sa araw na ito, steps or ways to really understand yung gustong sabihin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Una po, seek. Seek or hanapin. Hindi seek na may sakit. Seek or hanapin. Ang ating pong verses for seek, nasa John 6, tunog din na seek, 6. Verse 16, now, when evening came, his disciples went down to the sea,
got into the boat and went over the sea toward Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Then the sea arose because a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. Ito po yung nangyari. Kung naalala po natin sa sermon niya po, Sermon on the Mount, kung saan maghapon po siyang nag-preach. After po nun, gutom yung mga tao. Tapos, kailangan nilang pakainin. Ito po yung feeding of the 5,000. Alam po natin ito. Yung 5,000 kalalakihan. Ibig po sabihin, mas marami pa yung mga tao kasi meron asawa, meron anak. Ang binilang lang sa 5,000 yung kalalakihan pa lang. So, pinakain po ang mga ito sa pamamagitan ng 5 na bread and 2 fishes. Tama po ba? 5 loaves and 2 fishes. Na nanggaling sa isang batang lalaki. Amen? So, after po nung mangyayari yun, syempre, sa dami-dami ng mga tao, pinakain silang lahat ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. And after po nun, ang sumobra po 12 baskets. Tama po. Isa kada disciple. Meron silang take home. Nag-sharon sila ng araw na yan. Yan. Ngayon po, after nung pangyari yun, ang sumunod, sabi po ng Lord sa mga apostol niya, mauna na sila sa Capernaum. So nagbangka sila. Wala pa si Jesus, hindi siya sumama kagad. Then nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. Naalala na po natin. So natakot sila, sabi pa nila, may ghost. Akala nilang ito. Ayan. So ito po yung nangyari. Tuloy natin yung kwento. After that po, marami pong mga tao. Ayan. However, other boats came from Tiberias, near the place where they ate bread after the Lord had given thanks. When the people therefore saw that Jesus was not there, they also got into the boats and come to Capernaum seeking Jesus. So ang ginawa po ng mga tao, kinabukasan, pumunta ulit sila doon sa lugar kung saan namigay ang Panginoong Jesus ng ayuda. Ng 5,000, pinakain ng 5,000. Medyo ginagamit ko lang yung salitang naiintindihan natin para hindi boring. Namahagi ng ayuda ang Panginoon. Then, bigay siya ng pagkain. So, alam ng mga tao, si Lord Jesus, Diyos yan, na kayang mag-provide ng pangangailangan natin. So, pumunta sila doon. Kaso, wala si Jesus doon. And wala din yung mga apostol. Siyempre, nagpunta ng Capernaum, di ba? Ngayon, nabalitaan nila kay Aling Marites doon. Sabi, yung hinahanap nila sa Capernaum na. So, punta sila sa Capernaum. So, pagdating nila doon, ang tanong nila, Rabbi, teacher, kailan ka pa dumating dito? Sabi ngayon ni Jesus, most assuredly, sigurado ko, you seek me not because you saw the signs. Hinanap mo ko not because I saw the sign. Hindi mo ako hinanap dahil sa sign, but because you ate the loaves. Hinanap mo ko dahil kahapon pinakain kita, isa ka sa kumain ng tinapay at isda. Amen? Sabi niya dito, do not labor for the food which perishes. Huwag mong paghirapan yung mga pagkain na nabubulok. But for the food which endures to everlasting life. Ang pagsumikapan po ay yung pagkain na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Amen. Ngayon, tinanong pa nila, Lord, ano bang dapat namin gawin? Sabi ni Lord, ito ang dapat niyong gawin. Believe in Him whom He sent. Him whom He sent. Pansin mo, dalawa po yung capital H. Isang Him, isang He. Him, referring to Jesus. He, referring to God the Father.
ang sino daw na pinadala ng God the Father, that's Jesus, believe in Him. Yun ang sabi na dapat gawin. Believe in Jesus Christ. Ang sumunod po dyan, tinanong siya, anong sign ba yung gagawin nyo? Sabi ni Lord, nung kwento ko na nga lang po para mabilis. Sabi niya, nung panahon na nasa wilderness ang mga Israelites, yung mga ninuno ninyo, nagpadala ang Panginoon ng mana, ng tinapay na galing sa langit, para kumain kayo sa wilderness. Pero ang totoong tinapay, ang sabi niya ay ako. Sabi ni Jesus, ako. I am the bread of life, sabi niya. Ngayon po, sabi ng mga tao, Lord, ibigay mo sa akin yung tinapay na yun lagi. Ngayon sabi ni Jesus, kainin niyo yung flesh ko at inumin niyo yung dugo ko. Ngayon, after nun, nahirapan na sila intindihin ng Panginoon. And sabi, this is a hard teaching, sabi ng mga tao. Mahirap paniwalaan ito. Paano ang taong to sinasabi na kainin ko yung laman niya, inumin ko yung dugo? Tapos, after that, nagsitalikuran na ang mga tao. Yung mga sumusunod sa kanya. At ang sabi pa, di ba si Jesus yan na anak ng karpintero? Di ba si Jesus yan na anak ni Jose na karpintero? Nung binibigyan sila ng tinapay, pinuntahan siya. Hinanap siya. Ang sabi, Lord. Di ba? Kasi nabigyan ng tinapay, Lord. Nung nakita, ang sabi pa, Rabbi o teacher. Lord na, naging teacher, medyo na-demote na. Tapos ngayon, sinabi na niya, kainin niyo ang laman ko at inumin niyo ang dugo ko. Bigla na lang sabi, teka, di ba anak ng karpintero? Now, ang sabi po, sick. Marami po sa atin, we try to come to Jesus or to God. Tumatawag tayo sa Panginoon pag oras ng pangangailangan natin. Tama? Hindi naman masama yun. It declares faith kasi naniniwala tayo ang Panginoon ng sasagot. Amen. Ang medyo masakit po, hindi na si Lord yung gusto natin. Ang hinahabol na natin yung blessing na ibibigay niya. Hindi na yung giver, yung tinapay na. Yung binigay niyang tinapay at isda. Ang sabi po dito, seek. Ano po ba yung hanapin natin? Yung binibigay niya o siya? Kasi po, marami po sa atin, Lord, magsaserve ako sa iyo. Lord, aawit ako, tutugtog ako sa iyo, pero i-bless mo ako. Lord, ibigay mo yung gusto ko. Pag hindi natanggap, Lord naman, kala ko ba anak mo ko? Meron pa nga nagtanong, kala ko ba Diyos ka? Halimbawa, Lord, may sakit yung kapatid ko. Pagalingin mo siya. Namatay. Kala ko ba Diyos ka? Di ba tumawag ako sa'yo? Di ba kayang pagalingin yung kapatid ko, pero hindi mo siya pinagaling? Pati yung pagiging Diyos, tinatanong na natin. Nung una, Diyos, naging anak na ng karpintero. Di ba? Kala ko ba Diyos ka? Di po ba? Minsan ganun tayo sa Panginoon. Nawawala yung paghahanap natin sa Kanya mismo. Ang hinahanap na natin, yung matatanggap natin galing sa Kanya. Minsan po, nung yung tatay ko, ang tatay ko po ay militar. Yung EDSA Revolution, isa po siya sa nandoon. Si General Biason pa ng panahon na yun ng boss niya. Tapos nung umuwi yung tatay ko after nun, kasi ilang araw hindi nakauwi, parang gera yun eh. Ilang araw hindi nakauwi. Nung umuwi siya, nung sinalubong namin, ilang taon ba kami? 86? So, 3 years old daw kami. Nung sinalubong namin, sabi ni Mama, ang sinalubong daw namin yung pasalubong, hindi si Papa. And lungkot na lungkot si Mama. Kasi ilang araw natin hindi kasama yung Papa, no?
Tapos pagdating, ang excited kayo dun sa pasalubong. Hindi nyo man lang niyakap yung tatay nyo, hindi nyo man lang kinumusta. Although 3 years old pa lang ako, hindi ko pa alam. Pero masakit, di ba? Na hindi yung presensya ng tatay natin ang nagpapasaya sa atin, kundi yung ibinibigay sa atin ng tatay natin. How do we understand Him if we seek only His blessings? Blessing yun eh. Kahit ang mundo ibibigay sa yan. Di ba? Magpaka, ang tawag doon? Kuratsa. Yung walang pahinga. Kaya sa trabaho, magkakapera kayo, di ba? Sa sweldo ka. And marireceive mo yun. Pero pag ang Lord po yung sinig natin, you don't have to be lakakaratsa. Hindi mo kailangan maging babaeng walang pahinga. Amen. Kasi siya yung rest. Siya din yung magpaprovide ng needs natin. But we should not seek yung bibigay niya. Let's seek Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things. All these things sumunod after kung isik si Lord. Amen. So, hearing the voice of God, hopefully, if we want to hear His voice, we seek Him first. Hanapin po natin siya. Paano po natin hahanapin ang Panginoong Jesus? Anyone? May idea po ba tayo? Nasa harapan po natin. How do we seek Him if we don't even read His words? Tama? Amen. Ayan. Nagiging sermon tuloy yung sharing ko. Ayan. Nakwento ko lang po ito. So, sunod po tayo. Hear. Hear, there, and everywhere. Hear is makinig. Pakinggan. Naalala po natin last Sunday, ang sabi ng Lord, tanungin natin siya kung ano yung direksyon na bibigay niya para sa atin. Di ba? Sabi niya pa nga, sabi ni Pastor Shep, lahat tayo mag-pray sama-sama. Let's do that later after the service, no? Now let's pray a corporate prayer asking for His guidance, for His direction. But today, here, ito po sa 1 Kings 19, this is the story about Elijah. Sino may kilala kay Elijah? Amen. Si Elijah po ay isang prophet. Bigyan ko ulit po ng background. Before nangyari po itong 1 Kings 19:1, sa 18 po, doon niya challenge yung mga prophet ni Baal o ni Baal. Ang sabi niya, sige, ahin dyan yung dalawang cow. Ang hirap itagalog kasi sa Japanese po, ang salitang Tagalog ng cow, hindi magandang meaning. Ayan, so dalawang cow. Tapos, yung isa, parang Elijah, isa para dun sa mga prophet. So, parang challenge niya, sige, magdasal kayo, magsayaw kayo, gawin niyo lahat. Pag dumating ang apoy mula sa langit at sinunog yung alay nyo, Diyos yung Baal nyo. Pero pag ako ang nanalangin at nasunog yung baka, yung cow na ito, ang Diyos ko, si Yahweh o si Yeshua, ang totoong Diyos. At nangyari nga po, maghapon, nagsasayaw, naghiwa ng katawan, yung mga prophet ni Baal, hindi po sumagot si Baal. Dahil hindi po siya totoong Diyos. Ngayon, nanalangin lang si Elijah. Pinabuhusan niya pa ng tubig yun, 3 beses, tapos nanalangin siya, bumaba yung apoy, sinunog yung buong alay, yung cow. And then after po nun, pinagpapatay ni Elijah lahat yung mga prophet ni Baal. Ngayon po, ito yung sumunod na nangyari. Ayan. Nabalitaan ngayon, yan, si Ahab yung hari nung panahon yun, sinabi niya kay Jezebel. Si Jezebel, yung pag lumubog sa tubig. Hindi yan yun.
Marina na pangalan niya ngayon. Si Jezebel po ay siya ay sumasamba kay Baal. Ibig sabihin sinasamba niya ibang Diyos. Diyos-Diyosan. Ngayon, sabi ni Ahab sa asawa niya, Han pa, no? Han, pinatay ni Elijah lahat yung prophet mo. So ang sabi ngayon ni Jezebel, nagpadala siya ng messenger kay Elijah, saying, "Let the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time." Ang sabi ni Jezebel sa messenger, sabihin mo kay Elijah, kung ano yung ginawa mo sa mga propeta ko, yun din ang gagawin ko sa iyo bukas. Ibig sabihin, papatayin din kita. Ngayon si Elijah natakot. Tumakbo siya. Umalis. When he saw that, he arose and ran for his life. Natakot si Elijah. Natakot siyang patayin siya. Tapos ang sabi niya, pumunta siya sa isang puno. Sabi niya, Lord, ayoko na. It is enough. Take my life. Kunin mo na lang ako. Kasi hindi naman ako nakakahigit sa mga tatay ko. Sabi niya gano'n. Tapos nakatulog siya. Ginising siya ng angel. Sabi niya, gutom lang yan. Ito tinapay. Cake bread and jars of water. Kain ka. Tapos sumunod ulit. Natulog ulit si Elijah. Ganun ulit, may angel na pumunta sa kanya. And pinakain siya. Tapos po, after nun, pumunta siya sa isang cave. And there he went into a cave and spent the night in that place. Doon siya naghintay. Ngayon, kinausap siya. The word of the Lord came to him. By the way, sino po yung word? Jesus. Amen? Amen. Kaya po, sa Old Testament pa lang nandun na si Jesus. Maraming hindi nakakakita, pero nandun na siya. The word of the Lord came to him, and he said to him, "Anong ginagawa mo dito, Elijah?" Sabi niya, "Ginawa ko lahat ng pinapagawa ng Diyos mo. Pero, gusto pa rin akong patayin. I alone am left. Nag-iisa na ako, and they seek to take my life. Sinunod kita, Lord. Pero ang nangyari, ikamamatay ko pala." Ayan. So ang sabi ng Lord kay Elijah, lumabas ka dyan sa cave, kuweba, kasi dadaan ng Lord. Magpapakita siya sa'yo. So, after that, a great and strong wind tore into the mountains. May sobrang lakas na hangin na dumaan. Pero wala dun yung Lord. Merong nangyaring napakalakas na earthquake o lindol. Pero wala dun yung Lord. And after nun, fire. Pero wala dun yung Lord. At after the fire, a still small voice. So, nung narinig niya yung still small voice, doon nagpatira pa si Elijah. And kinausap niya ang Panginoon. Ang sabi po kanina, nung pinag-uusapan natin is here. Pakinggan. Nung nakinig po siya sa sinabi ni Jezebel, anong resulta? Natakot. Tumakbo. Nagtago. Pero nung narinig yung still small voice, nandoon na yung kaya na niyang magsabi kung ano yung nararamdaman niya. And after that, ang sabi ng Lord, sige, kung ayaw mo na, pumunta ka sa Damascus. I-anoint mo si Jehu at si Elisha. Si Elisha na yung papalit sa'yo bilang prophet. Narinig ni Elijah ang voice ng Lord in a still small voice. Ganon din po tayo. Pag gusto po natin marinig ang salita ng Panginoon,
Huwag po natin i-expect na maririnig natin yan sa labas. Kagaya din na sabi ni Pastor Shelbert last Sunday. Nung nakinig siya sa narinig niya sa labas, si Jezebel yun, natakot siya. Kung tayo pong lahat dito, iintayin natin ang salita ng Panginoon sa labas, di ba sabi ni Pastor Shelbert? Oh, tumayo ko siya. Di ba parang, wala ka maririnig na gano'n, Lord, ikaw ba yan? Pag may narinig kang gano'n, hindi si Lord yun. Nag-hallucinate lang tayo magagano. Kung baka yung kapitbahay natin, niloloko tayo. Uy, Emma, alas 9 na, nag-a-alarm kanina 5:30. Diba? Hindi natin maririnig ang voice ng Lord physically. Ngayon. Noon, oo. Pero ngayon, there's this still small voice. Tama. Doon siya nangungusap sa loob. Amen. Kaya po, kung gusto natin marinig ang salita ng Panginoon, i-shut down natin yung ingay sa labas. Paano natin gagawin marinig ang salita ng Panginoon kung party, party! Tugs, tugs. Kung gano'n ang buhay natin, paano natin maririnig ang voice ng Lord? Amen. Tugs, tugs, tugs. Tapos nagiinom pa tayo. Yosi-yosi pa. Tapos ang iingay pa ng or karaoke. Diba? How do we hear His voice? If sobrang ingay ng labas. Ang sabi ng Lord, diba? Pumunta ka sa isang sulok. Doon mo siya kausapin. In secret. And God will bless you. He who see you in secret. Hindi natin po kailangan ipagkalandakan. Kristiyano ako. Maltindi ako mag-pray. 24 hours ako nag-pray. Diba? Hindi po natin kailangan gawin yun. If you really want to hear the voice of God, do it in secret. Pumunta ka sa isang sulok. Kausapin mo ang Panginoon directly. You don't even need to ask someone to pag-pray mo naman ako. Amen. You have to talk to Him directly. You want to hear His voice. Pag pinag-pray mo ako, yung sabihin ng pag-pray mo ako, yung nag-pray para sa'yo, siya yung makakarinig, hindi ikaw. Pag sinabi na sa'yo, maniniwala ka ba? Si Lord ba talaga yun? Diba? Tayo mismo. Kaso, thank you Lord kasi may Golden Week. Sobrang lang busy minsan. Gusto ko ng bagong kotse. Gusto ko ng laser disc, VHS, Beeper computer. Lumangan na lang kasi kaya VHS, laser disc, Beeper computer. Walang masama doon. Ako hiking kumanta. Alam niyo na yung day cost, yung age cost ng mga kanta, kaya pa yun. Pero, masyado po tayong busy na gusto natin, ito, gusto ko niyan. Kagaya kanina, di ba? Hinahanap po natin yung blessing. Sinisik natin yung blessing. Nagiging busy tuloy tayo. Gusto ko ng bagong bracelet. Gusto ko ng bagong kwintas. Diba? Gusto ko ng 18K, triple cut. Diba? Diba? Ouch! Nakakalimutan po natin, maganda yun, magpaka-busy ka kasi gusto mong magtrabaho para sa pamilya. But, sa isang araw, hindi ka naman 24 hours magtatrabaho. Amen. Isang oras, ibigay mo sa Lord. Amen. Grabe na siguro pag-uusap niyo. No? Yung asawa mo nga lang kausap mo isang oras, dire-diretso, di ba ang dami nyo napag-usapan? Amen. Kausap natin ang Lord. If you want to hear His voice, let's listen to that still, small voice. Amen. Amen? Obey. Ang susunod po is obey. Or pagsunod. Obedience. Ngayon po, ang sabi ng Lord sa John 14, si Jesus Christ po nagsasabi dito, a little while longer, and the world will see me no more. Before siya umalis, sabi niya, konting panahon na lang, hindi niyo na ako makikita. But you will see me. Because I live, you will live also. And that you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Ang sabi po dito, ako, sabi ni Jesus, I am with my Father. Ganun sila ka-close.
And you are with me. Sabi ni Jesus sa atin. Ganon din tayo ka-close. So, ang ibig sabihin, since tayo ay with Him, tayo ay with the Father also. Tama? Ibig sabihin, we're all together happy. Amen? Ayan. Ngayon, kung ang sabi na dito, bago siya umalis, these things I have spoken to you while being present with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Sa aking pag-alis, hindi naman ikaw iiwanan na walang kasama. Sabi ni Lord Jesus. May helper ka kasama, yung Holy Spirit. Siya yung laging magpapaalala sa iyo ng mga salitang sinabi ko. Minsan po na-experience natin na nare-realize na lang natin bigla, ay, mali yung nagawa ko. Lord, sorry po. Diba? Ay, sobra yata yung galit ko kanina. Lord, sorry po. Ay, nagnakaw na naman ako . Lord, sorry po. Nandaya na naman ako sa overtime ko. Sinulat ko 15 minutes at 10 minutes lang naman. Lord, sorry po. Yung nagpapaalala po sa atin sa oras na ito, yun po yung Holy Spirit. Yung gusto ng katawan mo, matulog lang, ang sarap matulog. Pero Sunday ngayon, may gumigising sa loob ng puso mo, hoy, bumangon ka, may Sunday service. Yun yung Holy Spirit kumakatok sa puso natin. Ngayon po, sabi sa 1 Thessalonians 5, do not quench the Spirit. Do not despise prophecies. Test all things. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Huwag daw po natin isuppress or i-neglect yung sinasabi ng Holy Spirit. Nalala natin yung commercial ng Safeguard. Yung kumaring konsensya. Parang ganon. Sinasabi sa'yo, ganito dapat ang will. Sunday ngayon. Maligo ka naman. May service. Wala nang pupunta ka doon, mabaho ka. Diba? Nakakatamad maligo, malamig. Sige na, maligo na ako. Diba? Yun, paano po pag nangibabaw yung katamaran natin? Yun po yung sinasabi na ang nagtagumpay, yung flesh natin. Yung laman natin. Alala po natin, before po, pinag-usapan natin yung dalawang fox. Yung good fox, tsaka bad fox. Sino mananalo pag naglaban sila. Yung pinapakain natin. Siyempre siya yung malakas. Ngayon po, pag-usapan natin. Ayun na pinapakain. Yan. Yung 3 parts of a man. Tatlong bahagi natin. Naniniwala po ba tayo ay may body? Tayo ay may soul. Tayo ay may spirit. Meron po tayong 3 parts of our humanity or being a man. Noon pong nagkasala si Adan at si Eva, yung spirit po yung namatay. Kaya sabi, kapag kinain mo ito, certainly you will die. Niloko sila nung serpent, ni Satanas. Sabi, tinan mo, hindi ka naman namatay. Pero actually namatay po yung spirit nila. And that spirit will live again kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Sabi niya kanina, kapag alis ko, I will leave you a helper, the Holy Spirit. The Holy Spirit will live inside us. And now is living inside of us. That's why our spirit, yun po yung ipapaalala sa atin ng tama at mali na naayon sa Panginoon. Amen. Ating ngayon discuss ito po. Yan. Meron po dito dalawang representation. Soul, spirit, and body. Yung body yung physiological or physical. Relates to environment. Ito yung pag nasaktan ka, feel mo masakit. Diyan muna tayo sa sample niya. Nasugatan ka, feel mo masakit. Or sinampal ka ng asawa mo, masakit.
Masakit dito sa balat. Ngayon po, yung soul natin, ito yung mind, emotion, and yung will. Hindi po ako. Yung willpower. Yung soul natin, yun naman yung pag sinampal ka ng asawa mo, higit dun sa sakit ng sampal sa mukha, yung sakit sa puso, sa loob, sa emotion. Tama? Yun yung soul natin. Okay? Now, yung spirit natin, yan yung nagsasabi sa atin, patawarin mo na lang. Yan yung nagsasabi sa atin, patawarin mo na lang, nagkamali sa'yo eh. Eh, tao lang din yan. Pero yung sarili mong emotion, lumalaban. Hindi. Kailangan kong gumanti. Hindi pwedeng siya lang yung sumampal. Sasampalin ko din siya. Yun yung soul natin na napapansin natin. Si soul and si spirit. Si soul nagre-respond sa others. It's our emotions response to others. But our spirit relates to God. Siya yung kinakausap ng Lord, yung spirit natin. Patawarin mo na. So sabihin ni spirit kay soul, soul, patawarin natin. Sabihin nga ni soul kay body, huwag kang kikilos, huwag mong sampalin. Now this confirms our wholeness. Ngayon, kapag nangibabaw si soul, ako din! Diba? Gaganti. Yun yung analysis po. We have 3 parts of our self. Now, same lang din po yun. Pinapaliwanag lang po dito, the heart includes both spirit and soul. Your soul is your conscious mind. Your spirit is renewed and saved by surrendering to God. Ngayon po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, muling nabuhay yung spirit po natin. Kaya yung mga tao pong hindi tumatanggap pa rin sa Panginoon, sila po ay patay in spirit. Ngayon, makikipag-away ka pa ba ay patay yun? Aawayin mo ba yun? Meron ba nakipag-away na sa patay? Sinong nanalo? Siyempre ikaw, patay na yun eh. Tama? Hindi po natin dapat patulan yung mga patay. Sana ang gusto po natin sila yung mabuhay din. Amen. Kaya po, kung nakilala po natin ang Panginoong Jesus at nabuhay na po yung spirit natin, ito rin yung magsasabi sa atin. Ang purpose mo, anak, ipamahagi ang aking pagmamahal. Kung gaganti ka dyan, paano mo na pamahagi yung pagmamahal? Diba? Ang purpose mo, anak, mag-share ng aking salita. Kung sa araw ng linggo, nasa sabungan ka, paano ka mag-share ng salita? Hindi po ba? Kaya po sabi kanina, do not quench the spirit. Huwag po natin i-ignore yung sinasabi ng spirit. The spirit world is far more real. Mas totoo po ito kaysa sa mundo ating ginagalawan ngayon. This will perish. This will end. Pero yung spirito po natin hindi. It's either we go to heaven or we go to hell. Let's choose wisely. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi po dito sa Galatians 5, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, kung ano-ano pa negative. Ang fruit of Spirit is joy, peace, love, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, ito po yung mapapansin natin sa totoong nililid ng Spirit.
Meron siyang love. First of all, God is love. So may God ka, may love ka rin. Joy. Yung happiness versus joy, di ba? Pinag-isapan din natin yan. Merong unspeakable joy. Ano man yung sitwasyon sa mundo, kaya naman kahirap ang buhay, nandun pa rin yung joy. If we live and walk by the Spirit, we are not under the law. So we do not have judgment. Ang sabi po is obey. Obey the Spirit. Magkakontra daw po ang Spirit at ang flesh. Now, whenever we want to decide on something, let's think about sino ba ang mas nasasatisfy? Yung flesh or yung spirit? Halimbawa, gusto ko ng bagong kotse. Sino ba nasasatisfy? Flesh. Yung flesh o yung spirit? Flesh. Gusto ko ng 18K bracelet. Sino ba nasasatisfy? Yung flesh or yung spirit? Bago natin ang konti. Gusto ko ng malaking kotse para magamit ko sa ministry. Medyo i-twist natin ang konti. Dahilan pa rin yung flesh. May dahilan siya. Okay. Kung totoo sa puso mo na para sa ministry yun, spirit yun. Pero kung ginagawa mo ng dahilan yun, flesh yun. Dati po, isa po ako dyan sa mga Gusto ko ng bagong bahay. bumili po kami ng sports car. Hindi siya rin. Pero sports car. Ano lang, flesh. It's satisfaction of our flesh. Bakit? Eh, pag-iyabang lang naman namin talaga yung sports car eh. Inaamin ko po, sa pagkatao ko, nandun din yung kayabangan. Buti na lang po, tinutulungan ako ng Panginoon ngayon. Amen. Pinanganak po din ako mayabang. Kaya nga gusto ko yun eh. Maporma yung kotse, mabilis. Di ba pag gusto natin, mabilis takbo natin? Kasi gusto natin unahan yung iba. Tapos pag kinarera ka, bibilisan ko rin. Kinata ko na ito kakatin ko rin. Yun na, nag-respond na ulit. Hindi na pinakinggan yung spirit. Kapag sinasatisfy po natin yung flesh natin, nako-quench yung spirit. Masabi sa 1 Thessalonians 5, do not quench the spirit. Especially the Holy Spirit. Yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin, huwag nating ipagwalang bahala. Minsan tinatawag tayo for a ministry. May tawag sa iyo ang Panginoon eh. Pero dahil mas gusto mong isatisfy yung flesh, nakakalimutan natin, kinukwinch pala natin yung spirit sa oras na yun. Amen? Gusto ko ng magandang bahay sa Gifu. Hindi binigay ng Lord. Para sa flesh ko lang. Si Lord na bahala magbigay dito kung bibigyan niya kami ng bahay o apartment. Pero, mga simple example po, minsan, halimbawa, hindi pa naman luma yung phone mo. Gumagana naman. iPhone 4S. iPhone 4S, gumagana naman. Pero dahil bagong labas yung iPhone 21. 4S ka na, 21 na yung lumabas na. Grabe, tagal mo naghintay. Pero, gumagana naman yung 4S. Nakakatawag ako, nakakapag-chat ako, nakakapag-picture ako, nakakapag-video ako, nakakapag-livestream pa ako, nakakapag-reels pa ako. Tapos, iPhone 21, grabe. 21 din yung camera sa likod. Wow, parang case na yun Pag pinicturean ko yung isang tao, 21 gamit yung picture. Diba? Kuha ko yung bawat moment, capture na capture ko. Tapos pag pinost ko sa Instagram ko, grabe naman ang phone nito. Anyaman. Grabe naman ang phone niya. Pag nilabas, hindi siya ganun tumawag, oh. Ganun. Hello? Yes? English pa. Hello? Diba? Kasi pinapakita yung logo. Yung logo ng orange.
How do we hear His voice if we obey our flesh? Lord, gusto ko po pag nag-pray ako sa'yo, sasagutin mo ako ha. Pero, ang sinasagot naman natin, yung flesh natin. If we have that close relationship with the Lord, of course we will hear His voice. From that still small voice. Pero pag sinatisfy muna natin yung flesh natin, yun. I'm just trying to remind us. Gusto ko nito, gusto ko niya. Yun mo ko nun, bilong mo ko din. But is it for what purpose? Amen? Lastly, worship. Ang sabi po sa John, andyan ka naman. Ayan. Nung kausap ko ni John yung babae sa well, yung Samaritan woman. Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming. Darating yung oras, and now is, at naririto na, when the true worshipers will worship the Spirit, the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Worship. Worship. How do we worship the Lord? Kaya ko yan. Magaling ako kumanta eh. Kaya ko yan kahit anong key. Okay. Kaya kang kumanta habang kasabay yung pagtutugtog ng bass at electric guitar at nagpipiano pa yung paa ko. Ganyan ako mag-worship. Is it a form of worship in spirit and in truth? Or it is just us showing off? Pinapakita sa mundo, magaling ako kumanta. Mataas boses ko. Or mababa boses ko. Or kaya ko mag-R&B. Kahit hymnal yung kanta. Amazing! Hindi po kaya mo yung Amazing Grace, hindi na mahabol yung gitarista kasi kaya mo iglaro yung voice mo. Nasaan yung worship? Worshiping in spirit. In spirit. Kaya po, pansin natin tayo pag nag-worship, pumipigil mata natin. Ayaw kasi natin ma-distract tayo di ba? So pag pumikit tayo, it's Him and me. It's Him and me. Ganun lang po yung ating communication, Him and me. Usap tayo, Lord. I wanna praise you. I wanna say na sobra ako na-bless dahil sa'yo. I wanna say thank you, Panginoon. And this is my worship. And in truth, sa katotohanan lamang. Now po, if we want to hear His voice, part of it is worshiping Him. Because it's our way of showing gratitude sa Panginoon. Response na yun eh. Hindi ka pinipilit mag-worship. No one is forcing you to worship. But if you love Him, automatic mapapa-worship ka. Tama? Minsan, pag nag-worship, tataas ko ba kamay ko? Hindi. Sila hindi nagtataas kamay. Sasayaw ba ako? Hindi. Hindi sila sumasayaw. Pero pag lahat sumasayaw, party, tara! Alay, for it. Kasi lahat nagtataas na kamay. Or minsan naman, habang kumakanta tayo, grabe naman tong katabi ko. Lakas ng boses, lakas makakanta, laki naman ang utang sa akin. Alam nga, yung worshiping Him, pero distracted by what's happening around. And, ano kayo sabihin ng mga tao pag nagtaas akong kamay? Ano kayo sabihin ng mga tao pag malakas boses ko, isintonado ko? When we think about ourselves and about others during worship, that's not worship.
Because worship is about Him and Him alone. Nagkamali ka ng chord sa pagtugtog? So what? You're worshiping. Nagkamali ka, sorry, pero you wanna worship Him eh. Amen. Na-late ka sa pagkanta? So what? Nag-worship ka eh. Binibigay mo sa Lord to. Eh ano kung mali yung timing ko? Amen. Eh ano kung sintunado boses ko? I'm worshiping the Lord. Amen. It doesn't matter anymore. It's between you and God. Amen. Between you and God. Worship is about us expressing whatever we feel for the Lord. It can be love, can be gratitude. So sa paanong paraan mo gusto mag-worship, mag-worship ka. Mag-worship ka habang pinapatulog mo yung baby mo. Yun ang paraan mo mag-worship. Why not? Do it. Nag-worship ka habang nagtatrabaho. Lord, I'm doing this for you. Why not do it? That's the form of worship. And God sees your heart. Amen. It's not what you do. It's not what you say. It's what your heart really want to say to the Lord. Amen. Amen. So if you want to hear His voice, go on. Worship. Amen. Someone can be worshiping while working. Someone can be worshiping while swimming, while dancing, while singing. Whatever form you want to worship Him, just make sure it's about Him. It's about Jesus Christ. Amen. Amen. If you want to hear His voice, then seek, hear, obey, and worship. Show Him that we love Him and accept His invitation to be His child. Amen. Kapatid, Sure. natanggap mo na ba si Jesus bilang personal Savior? Amen. 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 Ate, natanggap mo na ba si Jesus bilang personal Savior? If you are willing and you just want, just let us know. But no forcing, walang persahan. If you wanna show Him yung pagmamahal natin, we can help. We can share, we can even lead you to Him and understand or know Him more. Amen. To God be all the glory.